nag-breakfast kami dito. Kasi may bagong bukas dito sa tabi ng bahay namin. Ang laki ng pancake nila. Kaya nga pa, kasing mas malaki pa sa kamay. Oh my gosh. Kaya ba natin yan? I wanna taste your soup. What? Pizza, pero yung topping, beef pizza. Beef pizza, pero yung topping, avocado. Huh? Ew, that sounds... Ano? Try natin tong ube cream na liquor. Alak siya. Galing siyang Pilipinas. Bigay sa akin ng kaibigan natin na pumunta dito sa US. Pasalubong. Ito siya. Ewan ko guys kung nakakita na ba kayo ng ganito. Ang ganda nung ano niya, ng packaging niya. Tapos meron pa ditong parang agimat, parang ano, anting-anting. Metal talaga siya. Metal ba talaga to? Parang metal nga. Ayos. Ayos yung ano, yung packaging niya. Bottle batch. Agimat. Tapos ganyan yung ano. Vodka, tapos narinig ko para may sugar cane. Manamis-namis. Tapos may ube. Coloring siguro. Panalo siya. Masarap siya, matamis. Parang kumakain ng halo-halo. Pero mayroon siyang ano, mayroon siyang liquor or alak na lasa or hagod sa lalamunan. Kaya napapaano ako eh. Yeah. Yun. Parang may ano, mahagod. Parang banayad whiskey. So, yun. Masarap naman. Okay naman siya. O yan guys. Hey guys. Yun. May project tayong gagawin. Naalala niyo yung garage natin dati. So, hindi ko siya malagyan ng AC kasi nasa gitnang unit yung ano namin, townhome namin. So, medyo umiinit na rin yung garage, lalo na pag summer. Alam ko magpo-fall na, so magtataglamig na. Pero naisip ko nga na gawin na lang siguro, i-insulate natin yung garage para mas ma-retain yung lamig nun doon sa loob ng garage. Kasi pwede naman buksan yung pintuan ng ano ng bahay. And usually pumupunta yung lamig papunta doon sa may garage namin. Pwedeng gamitan ng ano ng electric fan para pumasok, mas mabilis pumasok yung lamig doon sa garage. Kaso napapansin ko pagka pinapalamig ko yung garage, nag-ano rin, nawawala rin kagad yung lamig kasi yung radiance ng ano ng garage door mainit pa rin, kaya hindi siya nare-retain sa loob.
So, nagre-research ako. At yun nga, mayroon tayong sinasabing insulation na pwede raw ilagay. Doon sa mga na-research ko, maraming materials silang pinakita. Kaso yung iba medyo mabigat. Meaning magdadagdag yata ng additional few pounds doon sa garage mo. And ayaw ko naman na baka kasi syempre magkaroon ng problema yung garahe. Lalo na yung mechanical niya pagka Kaya titingin tayo ng iba't ibang option doon sa Home Depot. Punta tayo ng Home Depot para maghanap ng materials. Ayan, dito tayo sa Home Depot. Hahanap tayo ng material. Ang kaya dito? Check natin yung sa may wall trim. Ayun, nandun yata yung installation. Nandito yung different option nila. Meron silang ganda formula. Para siyang sabi nila ito daw yung pinaka-effective na installation. Kaso medyo mabigat siya. So pag maraming ganito ilalagay natin, magdadagdag tayo ng few. Hindi yata okay. So ito yung another option natin. Film. Para sa reflectorized insulation. Para siyang mayroon yung mga bubble doon sa gitna. Ito siguro ito magaan lang to. Sa tingin ko ito yata yung mas magandang ilagay. Ayan. Siguro ito na lang siguro. Wala akong makitang 17 something eh. So kailangan kong i-cut to para umano dun sa namin garage. Kailangan natin ng 5 ganyan. So yan. Siguro tama-tama 1, 2, 3, 4, 5, 5. Sakto na yan. Yan. Umabot tayo ng 136. Pwede na. Subukan natin kung gagana to. So yan na guys. Operation palamig. Papalamigin natin tong garage. So, ganito yung binili natin material, no? So, ito yun. Ito yung ilalagay natin. Reflective insulation. So, ito yung didikit natin dun sa may pintuan ng garage. Ididikit ko ba siya permanently by double-sided tape? Kaso parang hindi yata okay na gawin mong ganon. Kasi balang araw kung ibebenta natin tong bahay, ayaw naman nating madudumihan yung garage door. So ang binili ko, ito. Isang katerbang magnet. So gagawin natin, i-tape lang natin to dun mismo sa reflective tape. And ididikit lang natin dun sa garage kasi made of metal naman siya. So for sure, mag-i-stick to dun sa garage door. So ito yung gagamitin natin pandikit sa kanya. So ganito yung garage namin, merong naka-panel na ganito. Protection para sa hurricane, para sa malakas na hangin. Mabigat to. Kaya tinatamad na akong tanggalin kaya hindi ko pinili yung pink kanina na material. Kasi sa tingin ko mahihirapan akong ilagay dito tapos kailangan mo pang ipasok sa lahat. So ang gagamitin natin nga yung reflective. So ngayon magkakat tayo ng sizes.
Ayun guys, tapos na. Hindi ko na nilagay yung magnet kasi okay naman pala, hindi naman pala siya natatanggal. Kasi nandito, in-extrahan ko na lang ng konting length para ma-fold kung ganun sa gilid. So yun yung nag-hold sa kanya. Kaya sturdy naman siya. Kaya wala nang problema. Ayan. Sinubukan kong tignan natin. So meron tayong industrial fan na ganyan na nilagay. So sinubukan kong ibukas yung pintuan. Diretso dito yung yung hangin galing sa loob ng bahay. So lumalamig naman na dito sa loob ng garage. Kahit paano. So sa tingin ko makakatulong naman itong itong nilagay nating insulation. Lalo na pag summer kasi syempre sobrang init dito sa Florida. Pagka hapon kasi umiinit dito, mas mahirap siyang palamigin. So para hindi na uminit dito sa loob tuwing summer, nilagyan natin ng ganyan. So mami-maintain niya yung temperature niya para pag kailangan mong mag-stay dito, buksan mo lang yan yung pintuan, diretso dito yung hangin, malamig na siya. I-testing nga pala natin paano ang itsura niya pag nagbukas. Nakita nyo guys, maayos yung pagkaka-hold niya, hindi siya nahuhulog. So perfect ang itsura, perfect ang pagkakagawa. Walang adhesive yan. Kaya madali lang yan tanggalin kung sakasakaling ayaw na natin, di ba? Sarado na natin.